Tagasik na mga kademonyo, ano? Grabe, pag naiisip mo pa, tapos ang dami kung iisa-isay mo, ang dami. Pero dumako tayo dito sa political dynasty. Alam nyo ba? Dali. Alam nyo. Parinig ko muna, tapos tsaka natin talakayin, ha? Okay. Anti-dynasty bill. Sa anong madaling panahon? Urgent yan, ha? Ito pa. Independent People's Commission Act. IPCA. Yan. Ito yata yung papapalit sa ICI dyan ha? Independent People's Commission. Para lumamig daw dyan Ano pa? Hindi, mainit na. Sabi, hindi, urgent yan. Aprobahan nyo yan. Party List System Reform Act. Yan, gusto ko yan. Buhin na natin yung party list na yan. Yan. Reforma yan. Alisin na yung mga lumalaban sa gobyerno, dyan dumadaan Bakit ba gagawin pa nating daan yan para lumakas ang kalaban ng gobyerno? Para pinapasweldohan natin, tapos nagre-recruit labanan ng gobyerno. Hindi po pwede yan. Eto pa. Citizen access and disclosure of expenditures for national accountability, Kadena Act. Kadena? Ay, ibig sabihin, makakalaman na ng mga mamamayan kung paano ginagastos, ginugugol ang ating budget. Parang masarap tignan parang masarap pakinggan yan At habang umorder siya ng kape dyan, bigyan mo pa ng kape, May kape nga dyan, kape. Tsaka konting hopya. Sabi nung nagdi-deliver, wala po tayong hopya. Wala po tayong hopya. Ganun ba? Ganun ba? Ano pa? Ang nangyari tuloy, napagkasunduan. Sa LEDAC meeting, ang timeline sa pagpapasa ng General Appropriations Bill. Nagkasundo na sila ngayon. Sabi ko sa iyo, Nelson, importante nagkakausap ang leaders ng ating pamahalaan sa Congress, di ba yung Kamara at saka ang Pangulo. Kasi yung LEDAC parang bihira magpatawag ng Pangulong LEDAC meeting. Kaya nga ngayon, kailangan na laging magbe-meeting. Di ba? Matindi itong iiwanan ni Pangulong Bongbong Marcos na legacy rito sa atin. Ito pa, dali, mayroon pa dito. Pakinggan natin ito, matindi to. Yan. Problema nag-uubuhan na tayo sa lamig Marcos na maipasa ng Kongreso sa lalong madaling panahon. Kabilang dyan ang Anti-Dynasty Bill at Party List System Reform Act. At live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano ba itong utos ng Pangulo tungkol sa mga dapat i-prioritize na mga bills? Yes, Ruth, bukod nga dyan sa dalawang nabanggit mo na panukala, isa rin doon sa mga pinakamainit na panukala ngayon na gustong gawing prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung Independent People's Commission. Alam naman natin na mainit ang usapin dito, lalo't marami yung gusto na palakasin yung kapangyarihan nitong Independent Commission sa gitna nga nitong ginagawang investigation sa mga anomalya sa flood control project. Base kasi sa panukalang ito, gagawin na nilang regular o institutionalized na itong Independent People's Commission nang sa gayon ay magdire-diretso yung body na mag-i-investigate dito nga sa sinasabing katiwalian. Hindi lamang sa flood control projects, kung hindi sa infrastructure at proyekto sa kabuuan. At kagaya nga ng nabanggit mo, Ruth, kasama rin doon sa ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso ay yung madiliin din o i-prioritize yung pagpasa dito sa Anti-Dynasty Bill. Pag inisip natin, ilang administrasyon na rin kasing inirereklamo at pinupuna itong political dynasty dahil nga pare-parehong apelido at pangalan lang naman yung nakikita natin na nakaupo ngayon sa gobyerno. So parang ito yung recently narinig natin na nais na i-prioritize itong Anti-Dynasty Bill at pati na rin itong Party List System Reform Act na alam din naman natin na kaliwat kanan yung mga pumupuna dahil nga dun sa sinasabing pang-aabuso dito sa sistemang ito. At yung pang-apat na panukala ay itong Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Kadena Act. Ang nag-anunsyo niyan kanina, Ruth, ay si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kasunod yan nung ginawang Legislative Executive Development Advisory Council o yung LEDAC meeting sa Malacanang dito kaninang umaga. Kabilang sa mga dumalo dyan sa nasabing pulong maliban kay Pangulong Bongbong Marcos ay si House Speaker D at si Senate President Vicente Soto. Ruth? Yan, ano? Ayos. Bigay. Alam mo, para sa akin, ayan ay simpleng ano na yan. Yung pinag-usapan nga natin, simpleng ano na yan. Simpleng babala kay Sara Duterte.
na wala ng presidente para kay Sara. Kasi bakit? Ito yan. Iiyak mga DDS dito. Kasi kung maipapasaya ang Boss Mike, itong Congress na to, ang ed ni Pulong ay 2031. Ang ed ng anak ni Pulong, 2031. Ang ed ng kapatid ni Sara, 2031. Patatakbo siya sa 2028. Cannot be. Cannot be. Hindi ka pa pwede tumakbo. Kailangan lumayas lahat sila bago ka makatakbo. So, malaking ano yan, malaking bantay ang ginagawa ni BBM. Tapos ka nang gumastos para pabagsakin ako, ipapasa natin itong anti-dynasty bill. Para makita mo naman kung makagiging presidente ka pa. Yan ang simple. Alam mo si BBM ganyan bumanat eh. 'Di ba yung banat niya dito sa mga sa mga ibang senador na nagdadakdak ng impeachment, 'di ba? Yung impeachment nakala mo ano sabi nun? Motion to dismiss. Gumagano si Joel Villanueva gumagano pa kay Ivy. Bulong pa. Bumanat si BBM. Ganon. Flood control tayo. Ngayon. Ganyan ang Paul bumanat ginagamitan nito. Ang galing eh. Galing. Diba? Ngayon. Ito, akala nila pangkalatan na sa Kongreso, Senado. Hindi. Para rin kay Sara yan. Para kay Sara yan. Para itong pagtakbo ni Sara sa 2028 maunsyami. Hindi matuloy. Diba? Hindi, mukhang matutuloyan na sa impeachment trial Yung pa, 'di ba? Yung impeachment na yan sa February. At saka ang tibay ng mukha ni Sara. Siya mismo nagsasabi na clear siya sa COA, hindi yung COA. Alak ng butete, hindi na clear kami sa COA. Hindi yung COA. Yung COA ang train mo. Pinakamatindi pa nga sinabi niya nung nakaraan, yung yung nagyabang yung ginawa daw ng OBP ng 2025. Tapos sabi niya pa, tuloy daw lalaban niya sa katiwalian daw, sabi. matindi rin, isipin mo na kaya niya pa rin banggitin yun, Ibig sabihin, matindi, apog, no? Matindi talaga, tapos biglang takbo na naman sa dahig, nandun na naman. Diba? Nagpapalamig. Papalamig, ayos talaga si Presidente. Pagkuha ng budget sa Senado, takbo sa daig. Hindi, iniiwasan niya yung mga issue niya eh. Tulad yan, yung mga CCTV, camera, motor, etc. Di ba? Ang dami. Iniiwasan niya yan. Pag may issue siya, takbo. Kapag may issue yung iba, uwi, babanat. Ganun eh. Isipin mo lalabanan niya rin katiwalian. Ibig sabihin sasapak-sapakin niya yung sarili niya, no? Malamang. Kaya siguro magana yung mukha niya, kakasapak niya sarili niya. Ibig sabihin magsasapakan sila ng sarili nila, no? Kapag Boss Mike, Tol Chris, pag natuloy ang impeachment, wala na, endgame yun. Wala na talaga. Endgame na yan. Endgame. Wala na rin naman eh. Kita mo nga, ilang rally na yung ginawa nila na nagsuot-suot pa ng barong siya para ine-expect niya na uupo na. Ayun, di ba? Wala. False alarm. Hindi natuloy. Bigo. Hindi umubra sa Pangulo eh. Kasi alam na ng tao po yung talaga nagtatrabaho. Biro mo nga, kami mismo na mga vlogger, araw-araw nakikita namin, ganap kami ng mga i-react. Sagana ka sa Pangulo, araw-araw nasa labas eh. Walang tigil. Walang tigil ni Mama. Walang tigil sa pagtatrabaho, samantalang siya, kita mo, nasa abroad. Kaya kasi kapag future president ka, medyo kang may pagka Biko Soto ka, mga ganon. Wala na, hindi na nasasalamin kay VP Sara yung pagiging vice president sa galawan niya. Wala na. Kasi nga, pangalan na lang yun eh. Vice President yun na lang yun. Pero wala na sa galaw. Kahit naman si Pulong, wala rin eh. Kahit naman si Baste, wala rin eh. Lahat naman sila, wala eh. Kasi, ang tao ngayon na ikukumpara yung kung ano yung ginagawa ni Sara at ng Pangulong Bongbong. Na ikukumpara yan eh.
kinukumpara nila. Kaya kung makikita mo yung mga bata, mga pinklawan, mga loyalista, mga dilawan, kita mo, lagi nilang binubuli si Sara. Kasi nga, yun nakikita nila wala talagang silbing vice presidente. Alam nga na ipalit nila yung kaysa kay Pangulong Bongbong. Di ba ayaw nila? Kaysa naman sa'yo. Di ba? Papalitan nga namin si Manong Bongbong. Kung ano-anong ini-issue niyo, nagawa-gawa ninyo. Ikaw nga may issue ng pagnanakaw, hindi mo pa napapaliwanag kung saan napunta yung confidential fund mo. Yung kumbaga, kailangan, pagpunta mo kang presidente, makikita naman sa'yo kahit paano. Hindi. Wala kang makikita. At abogado daw, nagmumura, nagbabanta, magpapatay. Abogado daw, makikita mo, sila lumalabag sa batas. Malinis daw, CCTV, napakamahal. Di ba? Lahat, may talaga wala kang maasahan na papaniwala ka na siya ay karapat-dapat Matindi Sinargo lahat kamo. Ang ginagawa niya na lang ang ginagawa na lang style ni BP Sara para kumapit pa sa kanya yung mga taga-subaybay niya. Pambobola na lang Gano'n na lang. Yung mga buladas na lang, pambobola na lang. Yun na lang. Pero yung sa gawa, sa trabaho, para sa pelikula na. Walang resulta. Wala. Ay kita mo, humingi ka, syempre kabibigay lang ng budget. Di ba? Na-approve na yung budget. Kaya meron na naman panggala. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit nandoon na naman si Sara. Pero teka, may napapansin ako Yung oras natin sobra na. Ano oras na ba? Ayan Hindi, nakaisang oras na tayo may susunod pa yata. May susunod pa. Abangan nyo po. Mga kababayan, Dahil pa dito 7-Eleven sorry po kasi kailangan talaga ng pondo ng Bengador para makagawa po ng mga gawaing makabuluhan. Tulad ng pagtulong natin sa mga nangangailangan. Ano po? Ito po sakripisyo po namin. Tulad nga sabi ni Chris Ulo, ito ay sakripisyo na ginagawa namin sa channel na to. Yung effort, yung oras binibigay namin para doon po. Ano po? Yung pagtutulong na gaya namin si Norman Mangusin, truck na bigas ang bibili. Truck na bigas tapos ang ipaparating doon sa lugar 5 kilos lang, 5 kilos. Ibang lugar, no? Baka sabihin nila, poverty porn, putik. Puhunan natin dito, boses, anong poverty porn? Meron. Baka sabihin yung poverty porn kami, puhunan natin dito, boses. Yung mga naggaganyan na babatikos, mga inggit lang sila. Kasi hindi naiinggit sila sa kabutihan natin. Hindi nila kasi kayang gawin. Di ba? Kaya pala sila. Huwag natin pansinin yun. Basta tayo ang mahalaga magawa natin yung ating mission at saka vision. Di ba? So paano? Okay po mga kababayan Yan lang yun. Yun lang yung sasabihin nyo. Good morning. Okay, salamat. Good morning sa inyo lahat. So paano? Sabay-sabay na ho kami. Maraming salamat sa inyong pagsama at kita-kita po tayo sa susunod na mga araw. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo